Ang questions ba in the exam are nandun mismo sa mga reviewer na binigay ng CHRA or magbasa pa ng iba? NANI? Yun. Good day everyone, part 2 tayo ng CHRA exam. Magbibigay tayo ng konting tips at frequently asked question about sa exam. Okay. Share ko lang, nandito tayo ngayon sa aking trabaho sa substation. Bago ang lahat, magpapakilala muna ako. I'm David Aram Ferdinand M. Makuha, RME CHRA, Registered Master Electrician and Certified Human Resource Associate. Okay, let's start na. Bali, nagtingin-tingin kasi ako sa mga vlog, sa mga TikTok, Facebook, YouTube, ng mga comments ng mga nagtatanong. Questions nila about dun sa CHRA. May mga nakita ko dun na kailangan ng kasabot. Okay, ito. Number 1 question. Ilang items po ang set A and set B? Okay, set A, ang set A natin is 100 items. Yung ano yun? Sa set 1 is recruitment and selection, workplace learning and development, compensation, benefits, performance management, job analysis and design, and risk management. Set 1, 100 items. Set 2, labor and HR related laws, labor law, 100 items. Number 2 tayo. Number 2. Sa phone lang po ba yung Zoom or sa laptop din po? Medyo bigay yung question. Okay. Sa phone lang po ba yung Zoom or sa laptop din po? Yung bali dalawang device kasi ang gagamitin nyo dyan. Isang para sa Zoom at isang para sa website nila na pagkukuha mo ng exam. Dapat yung isang pagkukuha mo ng exam either laptop or desktop computer. Tapos yung sa Zoom, hindi ko lang alam kung pwede yung mga laptop ganun na pang Zoom. Pero siguro pwede yun. Pagkaraniwan kasi cellphone ang ginagamit. Hindi ko lang alam kung pwede yung laptop sa Zoom. Pero cellphone talaga. Cellphone ang alam ko. Okay, number 3 question. Pwede po ba mag-exam kahit hindi pag-graduate ng BSI? Okay, sabi nga dun sa kanilang category, category A tayo. Graduates or graduating students of BS, BA Human Resource Management, BS or AB Psychology, Guidance and Counseling, Organizational Management, Behavioral Science, Public Administration, Legal Management, and Law and Juris Doctor. Yun. Ang sagot doon is yes. Pwede. Basta graduating and related course yung kukunin mo doon sa CHRA exam, pwede. Okay, next question. I just wanna ask, is it pure multiple choice? Yung set A and set B, pareha siyang multiple choice. Bali, 4 ABC. Hi, ano po naging reviewer nyo for set A? Okay, reviewer yung set A. Yung set A sa sa YouTube ako nanood. Tsaka yung iba, yung mga binigay ng kapwa natin si HRA. May dun sa first video ko, may nilagay akong link doon. Pwede nyo siya i-download. Libre yun. Diba? What if di ka pa po tapos sa exam? Mag-e-end po ba automatically yung exam once na-reach yung 3 hours? Balik na to kasi yun eh. Yung 3 hours, hatiin kasi sa dalawa yon. Set A and set B. Yung katulad nyo sa akin, nag-send sila ng 2 email
Set A, 1 p.m. to 2:30 p.m. Then set B is 2:30 p.m. to 4 p.m. Una mong ite-take yung set A, then uubusin talaga yung oras. Uubusin yung oras na 1.5 hour. Then, pagkatapos nun, magko-close siya. Next, sabihin ni proctor na malapit na po mag 2:30 mag-end yung exam, tapusin nyo na po para ma-set na. Then, lipat ka na dun sa kabila, sa set B. Mag-open mo na yung link para sa set B. Automatically magko-close yung exam pagka natapos na siya. Then, lipat ka dun sa isa. By the way, huwag kayong mag-alala kasi masyadong mahaba talaga yung oras para doon sa exam. Madaming time. Okay. Naka-unmute po ba yung exam? Hindi. Yung sa Zoom, naka-mute siya para hindi maka-disturb ng ibang examinees. Hindi. Ang magsasalita lang is yung mga proctor. Ito. Ang questions ba in the exam are nandun mismo sa mga reviewer na binigay ng CHRA or magbasa pa ng iba? Yun. Actually, hindi ko ni-review yung binigay niyang reviewer. Hindi ko talaga siya binukulat. Hindi ko alam. Pero sabi nila nandun daw. Pero based on my experience, lahat naman nandun eh. Lahat nandun. Pero iba yung definition, iba yung questions. Pero yun pa rin siya. Nandun pa rin. Sa lahat ng reviewer, nandun pa rin naman. Anong book po ito? Yung sa labor laws po ba? Or may iba pa po? May pwede po malaman ano pong name ng book. Thank you. Yung sa labor law, oo. Yun na yun. Yung book na labor law, yun. Kasi yun lang naman yun eh. Wala nang iba yun. Pero pwede kang madami sa YouTube eh. Tsaka may mapapanood ko. May napanood ako isang beses doon na hindi ko maalala eh. Parang teacher siya. Teacher yung about sa labor. Tapos maganda yung turo niya. Try ko alamin. Hindi ko maaalala kung basta tuturo siya tapos nagbibigay siya ng mga example na problems na about sa labor tapos kung paano ito na-solve. Kunyari, company versus dun sa nagreklamo. Yun. Pangaraniwan mga ganun. Once po ba na nagbayad today, pwede bang mag-set ng ibang date? Oo, ikaw tatanungin kung anong date. Basta yung date is yung nandun sa nakalagay na set date nila. May mga date naman silang exam date sila eh. Kunyari, nung nakaraan kasi, teka. Ito, ay luma ito nandito sa, ito, sample lang yan. July 20 to 21, August 24, September 21. Mamimili ka lang dun sa binigay ng available schedule. Every year po kaya sila nagpapalit ng reviewer. Based sa mga nabasa ko at saka dun sa mga comments ng mga nakaraan nating passers, hindi sila nagpapalit. Hindi nagpapalit. Yung nag-yun din yung reviewer. Tapos, may mga nababago. Siguro updating. Katulad nga nung nangyari din sa exam. Siyempre, January ako nag-take. Tapos may lumabas na mga 2025 na bagong batas, yung sample is yung sa rate, yung rate, yun na yun. Okay, next question. Bibigay ba sila ng hard copy? Hindi po. Soft copy binibigay nila, sinesend nila through email, then i-print mo na lang. Pwede naman yun.
Okay, yun lang yung mga critical questions na nakita ko na laging tinatanong. Yung iba siguro sa part 3 tayo. Okay, goodbye and thank you. Sana may natutunan kayo dito sa aking video. And good luck. Sana makapasa kayo sa inyong kukuning CHRA exam. Thank you. Bye.